محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith ay nagwika ayon sa kahulugan nito na ang isang mu'min mananampalataya ay hindi nagpapahulog sa parehong butas ng dalawang pagkakataon. Na ang isang mu'min, kapag siya'y nagkamali, hindi niya hinahayaang maulit muli ang ganong eksaktong pagkakamali. Gayon din, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Wala dapat pinsala at wala dapat makapipinsala sa iba. Ang nagaganap sa ating gabi-gabing pagdarasal na pagtunog ng ating mga cellphone ay malinaw ng palagian nating pagkahulog sa parehong butas. At ang pag-iisip natin na masisira ang ating salah dahil hindi natin ito pinatatahimik ay nakapipinsala sa mas nakararami. Ang marapat sa atin bilang Muslim, ihanda ang ating katawan, puso't isipan at mga kagamitan bago tayo magsala. At kung sakaling may magaganap na hindi na natin kontrolado, may mga cellphone na kahit naka-turn off, nag-a-alarm, la qaddarallah, o mga ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay inshallah hindi na natin pagkukulang. Pero patayin mo pa rin. Jazakumullahu khairan. Ito yung pambungad natin. Kasunod, mga kapatid sa Islam, ngayong buwan na Ramadan, ipagbawal nawa ni Allah ang mga mukhang ito sa impyerno. Ngayong buwan na Ramadan, madalas tayo nagpapangita at tunay na ang madalas na pagkikita ng mga mananampalataya ay daan ng pagpapatatag ng kapatiran at pagtaas ng iman. Al-mu'minu 'ala al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang isang mu'min para sa kapwa niya mu'min ay parang isang gusali na pinatatatag ang isa't isa. Ang umma na ito, ang umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang gusali ng mga mananampalataya na pinatatatag ang bawat isa. At nung sinasabi yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palagi niyang pinag-cross yung kanyang mga daliri sa kanyang kamay, at ito yung ginawa niyang demonstration na ganito pinatatatag ng mga mu'min ang isa't isa. Gayon din, ang pagkakaroon ng palagiang, sabihin natin yung pagpapangita pa lang, nagiging paghikayat na agad sa isang tao. Maging practical tayo. Kapag ang isang tao ay palagiang mag-isa at bihirang nakakasama sa mga pangkat ng mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw sa ating karanasan na mas madali siyang matukso ng syaitan. At kapag siya'y mas madalas na nakakasama ang iba pang mga pangkat ng mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin natin hindi siya nakapagdaragdag ng voluntary na wafil, karagdagang gawain na voluntaryo, pero nandun na agad yung mas malayo siya sa pagkakasala. Paano pa kapag hinihikayat ka ng mga kasama mo na gumawa ng mga karagdagang kabutihan? Ito ang ilan sa mga praktikal at nararanasan nating dulot ng kapatiran sa ating pananampalataya. Hindi man natin kamag-anak kadugo ang katabi mo ngayon, pero mas higit yung kapatiran na nagbubuklod sa inyo. Allahu Akbar. Hindi ko kayo kapatid, pero kung meron akong kapatid na kafir, mas mahal ko kayo kaysa sa kanya. Kung mayroong isang tao na nag-share kami sa sinapupunan ng iisang ina,
at hindi siya nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya siya'y nag-aangkin ng Islam subalit sumusuway sa Islam, mas mahal ko yung taong hindi ko kakilala kung saan sinapupunan siya nagmula, subalit sumasamba at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istakfiru min al-asdiqa'il mu'minin, magparami kayo ng mga kaibigan na tapat sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri, sapagkat sila, bago ko ituloy, sa araw ng paghuhukom, mayroong dalawang uri ng syafa'ah. Kapag sinabing syafa'ah, pamamagitan. Ang una, yung syafa'atul kubra, ang pamamagitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sa umma na ito. Magaganap sa araw ng paghukom na ang lahat ng mga tao ay pupunta kay Adam alaihi salam. Lahat ng mga tao. 50,000 years na ang araw ay napakalapit sa atin, at lahat ng mga tao ay pinagpapawisan at nalulunod ayon sa kanilang mga pagkakasala. 50,000 years itong nagaganap na pag-aantay pa lamang bago ang paghukom. At sa sobrang hirap nito, lahat ng mga tao ay pupunta kay Adam alayhi salam, o aming ama, hilingin mo kay Allah na maghatol na siya. Dahil yung pag-aantay pa lang, hindi na kaya ng mga tao. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaalala ni Adam ang kanyang pagkakasala na nagawa. At ang sasabihin niya, magtungo kayo kay Noah, at magtutungo kay Nuh ang mga tao. At sasabihin ni Nuh, maaalala niya rin ang isa niyang pagkukulang bilang propeta. Magtungo kayo kay Ibrahim. Ang mga propetang ito, si Adam alayhi salam, si Nuh alayhi salam, ang sasabihin, nafsi, nafsi, sarili ko muna, sarili ko muna. Wala silang ibang maiisip. Mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sidhi ng araw ng paghukom, nafsi, nafsi, sarili ko muna, sarili ko muna. Magtutungo ang mga tao kay Ibrahim alayhi salam. At makakaalala din si Ibrahim ng isa niyang pagkukulang. At sasabihin niya, magtungo kayo kay Musa. Ang lahat ng mga tao pumunta kay Adam, pinapunta kay Nuh, pinapunta kay Ibrahim, pinapunta kay Musa. Sasabihin ni Musa alayhi salam, maaalala niya isa rin niyang pagkukulang o pagkakamali nung siya'y nabuhay. Magtungo kayo kay Isa ibn Maryam. At pagtungo ng mga tao kay Isa ibn Maryam, ang mga propetang nabanggit, nafsi, nafsi, sarili ko muna, sarili ko muna. Pagpunta kay Isa ibn Maryam ng mga tao, ang sasabihin ni Isa, magtungo kayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang para dito. At kapag nagtungo ang mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang babanggitin, ummati, ummati, ang aking nasyon, ang aking nasyon. At pagkatapos, magaganap ang syafa'atul kubra na mamamagitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, na simulan na ang paghuhukom. Doon pa lang magsisimula. Karagdagang kaalaman, nababanggit sa ilang mga hadith, sahih na hadith. Generally, ang mararanasan ng mga tao sa araw ng paghukom ay pag-aantay ng 50,000 years. Ganun katagal ang araw na nag-aantay pa lang ang mga tao bago pa sila hatulan. Subalit, may isang magandang balita para sa mga masunuring alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagwika ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghukom,
habang ang ibang tao parang napakatagal, 50,000 years ang inaantay nila. Yung mga taong talagang nagsumikap sa pagsunod, pagsamba, pagkalima, pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, ang pag-aantay na magaganap sa kanila ay parang oras ng zuhur at asr. Anong pipiliin mo? Kasunod, yun ang syafa'atul kubra. Ngayon, mayroon din karagdagang syafa'a o pamamagitan na magaganap sa araw ng paghukom, na ang syafa'a naman na ito ay mga syafa'a na maaaring pamamagitan na maidudulot na ang isang tao ay maaaring nasa kaparusahan ng impyerno, at dahil sa pamamagitan ng isang tao ay mailigtas siya, maiahon siya mula sa parusa ng impyerno. O di kaya siya ay mayroon ng antas sa paraiso, subalit dahil sa syafa'ah ng isang tao ay itataas pa siya ng antas sa paraiso. At ang syafa'ah na ito sa ating aqida, ang syafa'ah, ang pamamagitan ay igagawad ni Allah sa ilang piling alipin niya, at magaganap din yon sa mga taong kinalulugdan din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magaganap sa kafir. Ngayon, ang malinaw na maaring magsyafa'a sa araw ng paghukom ay nabanggit at natutunan natin. Halimbawa, nabanggit na ang mga syuhada, ang mga martir, nakibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sayashta'una ila 70 min ahlihim. Sila ay maaaring mamagitan hanggang sa 70 mula sa kanilang mga minamahal, yung mga namartir. At iba pang maaaring mag-syafa'a. Nabanggit natin sa ilang mga hadith, ang Quran at ang pag-aayuno ay magsya-syafa'a kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng pag-aayuno, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar fashaffi'ni fihi. Ang sabihin ng pag-aayuno, Panginoon ko, dahil sa akin ay iniwan niya ang kanyang pagkain at inumin sa umaga, kaya't hayaan niya akong mamagitan para sa kanya. At sa isa pa, ang Quran na ating binabasa, ating pinakikinggan, ay magsya-syafa'a din at sasabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi. Panginoon, ang Quran, Allahu Akbar, ay mamamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon, ako ang dahilan kung bakit pinigilan niya muna ng ilang oras, buong gabi, o ilang minuto ang kanyang sarili mula sa pagtulog. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin ni Allah ang pamamagitan ng Quran at ng pag-aayuno. Ganon din, nababanggit na mayroong isa pang kategorya ng syafa'ah na hindi pangkaraniwan, yung sinimulan nating talakayan kanina. Sa araw ng paghukom, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga kuffar. Imagine natin, at walang kabutihan sa isang Muslim na binabahas sa kanya ang kabuhay at hindi niya ito iniisip na parang matititigan niya. Si Ali radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ang sabi niya, kung ipakikita sa akin ngayon ang paraiso at impyerno, wala nang magbabago. Anong kahulugan? Ganun na nila nakikita sa description at paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano magaganap sa kabilang buhay. Ang Muslim, sabihin ng paraiso, wala yan. Nag-iisip ba tayo talaga ng paraiso? Nag-i-imagine ka ba ng gold, silver na hindi gold at silver sa mundo? Nag-i-imagine ka ba ng mga batis ng gatas at inumin na maaari mong mainom doon? Nag-i-imagine ka ba ng walang hanggang kasayahan at kapanatagan at pag-enjoy sa paraiso? Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na impyerno,
Nag-iisip ka ba ng apoy? Baka nga init, hindi mo iniisip. Kahinaan yun ng iman. Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, impyerno, isipin mong impyerno. Nilarawan na ang apoy ng impyerno hindi tulad ng apoy ng apoy dito sa dunya. Sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang apoy ng impyerno ay 70 ulit ng apoy sa dunya. Kung mayroong isang malaking sunog, napakalaki na ng apoy. Ulitin mo yun, doblehin mo ng 70 ulit, yun ang apoy ng impyerno. At ang apoy ng impyerno, ang kulay nito ay hindi dilaw, hindi pula, hindi blue, itim. May nakita ka ng ganong apoy? Bakit hindi tayo matatakot? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hinggil sa mga kuffar na hindi mananampalataya, فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ, walang makakapamagitan sa kanila. Walang maaaring makapamagitan sa taong walang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala. فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ, walang makakapamagitan sa kanila. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, at wala ring malapit na kaibigan. Magkasunod yung talata, walang nakakapamagitan sa kanila at walang malapit na kaibigan. Sa dunya, may palakasan, may padrino, at lahat ng ito ay hindi pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala liban sa mga syafa'an na nabanggit natin, at pahihintulutan kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang gusto nating tukuyin. Ang isa bang kaibigan maaaring magsyafa'ah o mamagitan para sa iyo sa araw ng paghukom? Oo. Dahil yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala sadiqin hamim, kung mayroon lang silang malapit na kaibigan, maaari sana at kung nananampalataya sila. Subalit wala. Ibig sabihin, nangangahulugan, ang sadiq, ang kaibigan na malapit sa iyo, maaaring maging dahilan ng pamamagitan o kagaanan ng parusa o pagtaas mo sa gantimpala sa araw ng paghukom. Sinabi ni Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, si Imam Ibn al-Jawzi, napakarami aklat ng kanyang naisulat. At nabanggit sa kasaysayan na nasa higit 100,000 ang nag-Muslim tungo sa kanya. At nasa humigit kumulang 50,000 Muslim ang nagbalik loob dahil din sa kanya. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Ang sabi ni Imam Ibn al-Jawzi sa isa niyang klase, ang sabi niya sa kanyang mga estudyante, kapag hindi niyo ako nakita sa paraiso, sabihin niyo kay Allah, Ya Allah, ang alipin niyong si Fulan ay pinaalalahanan kami noon hinggil sa iyo. Dahil may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag pumasok na sa paraiso ang mga tao at hindi nila natagpuan yung mga nakasama nila, sasabihin nila, Ya Allah, may mga kasama kami noon na nagsala, nagtahajjud, nagtarawih, may mga kasama kami nagsala, nag-ayuno, nag-jihad, nag-hajj. Alam narahum, ma narahum, hindi namin sila nakikita dito, Ya Allah, sa paraiso. At ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, kung gayon, magtungo kayo sa impyerno at iahon ninyo mula dito ang may mga galanggam na iman. At pagtungo doon ng mga malaika, matutukoy nila ang may mga galanggam na iman
dahil sa liwanag na dulot ng mga bahagi ng katawan na kanilang pinaghuhuduhan. Ang nangangahulugan, ang pinakamababang kondisyon na nangangahulugan ng iman ng isang Muslim, siya ay nagsasala. At iaahon sila mula sa impyerno. At dahil dun sa pamamagitan ng mga kasama nila noon sa pagsamba sa dunya, kaya sila maaahon mula sa apoy ng impyerno. At marami pang mga hadith hinggil dito. Mga kapatid sa Islam, kung hindi niyo ako makikita sa paraiso, hilingin niyo kay Allah na magkasama tayo doon. Karagdagan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ang matatalik na magkaibigan dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom ay magiging magkakaaway. Sa Facebook, maraming best friend. Sa mga ina-upload na picture, maraming magkakaibigan. Sa mga kasiyahan, maraming magkakasama at magkakabarkada. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Lahat sila naging magkaibigan sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yun mag-aaway sa araw ng paghukom illa al-muttaqin, maliban sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga naging magkaibigan at nagsama, nagtagpo, naghiwalay, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom, mananatili kayong magkaibigan at hindi kayo mag-aaway. Di ba't biyaya ito ng Islam? At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso kasama ang inyong mga asawa, alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Sila yung mga taong nananampalataya sa aming mga talata, palatandaan, paalala, at sila ay mga Muslim. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, isa itong paghihikayat sa bawat isa sa atin. Ngayong Ramadan, paglipas ng Ramadan, manatili tayong magkakapatid, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili tayo nagkikita, nagtatagpo at nagbabatian, nagmamahalan, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring ang katabi mo sa masjid, kasama mo palagi sa pagsasala, ang dahilan para ikaw ay may ahon wala sa parusa ng impyerno dahil sa pagkakasala mo. Maaaring yung palagi mong sinasalam sa masjid, ang dahilan, Ya Allah, wala yung palagi nagsasalam sa akin. Ya Allah, wala yung palagi nagbibigay ng pang-iftar sa akin. Ya Allah, wala yung palagi nagpapaalam sa akin. Ipagpasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man tayong mga marangyang buhay o karangyaan sa mundo, may biyaya tayo ng Islam. At wallahi, ang isang taong nakapagtapos marangya sa buhay at hindi nauunawaan ng pinag-uusapan natin ngayon, makikita mo kung gaano ka binibiyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Sabihin, sa pabor ni Allah at kanyang habag, ay doon sila maging masaya. Sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ang pabor ni Allah
ang Islam. At ang habag ni Allah ay ang Quran. Kung mayroon kang Islam at mayroon kang Quran, doon tayo dapat na maging masaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.